ang gagawin ko review is kadalasang tanong na natatanggap. Karamihang tanong na lagi kong natatanggap. Paano mag-apply sa Singapore? So, paano nga ba? So, ano nga ba ang mga requirements na kailangan? Ano ang mga papers? Paano ang proseso? Paano ilang buwan pwede magstay? Yung mga ganong tanong. So, una, ano nga ba ang mga requirements? Una, kailangan mo, dapat may diploma ka. Actually, diploma, kahit hindi siya naka red ribbon ba tawag doon. Kasi dati yun din yung problema ko. Kailangan ko pa magpa-red ribbon ng diploma, ng transcript, ng birth certificate, yung mga ganun. Pero pagdating ko dito, hindi naman pala kailangan yun. So, ang pag-apply ng work dito, guys, iba kaysa sa atin sa Pinas. Dito kasi, kontrolado pa rin ng government. So, paano naging kontrolado ng government? Ganito yon. Mag-a-apply ka, may employer kang nakita, mag-a-apply ka. Pag-apply mo, may interview ka, may exam or interview, depende na yun dun sa company. So, once na kunyari nakapasa ka na sa exam or sa interview, hihingan ka na nila ng requirements mo, which is yung certificate, diploma sa atin. Dito kasi, mas alam nila yung certificate, yun yung tawag nila sa tayo, diploma, pero sa kanila certificate yun. Yun yung actually naging problema ko before sa HR namin. Hingi siya ng hingi ng certificate. Eh ako naman, no, talagang naniguro, ang dami kong dinala ko lahat ng mga papers ko. Eh sa school namin, parang bawat subject na natatapos, kasi parang curricular yung, basta ganun, basta bawat subject na natatapos, may certificate kami, like, may certificate ako for interior designer, for drafting, so on so forth, ganun. Tapos hingi ng HR yung certificate. So, binigay ko yung mga certificate ko. Tapos, binigay ko yung diploma. Tapos, nagulan siya. Alin daw ba doon ang certificate? Siguro, ma'am, yan po, mga certificate. Tapos, ito yung diploma. Nagalit. Local pa naman yun. So, parang nainis siya. Alin daw doon? Kinilauna, parang nakuha ko na rin siya. Ang kailangan niya pala is diploma. So, sabi ko, ito po, kasi hindi ko alam kung lahat ba ng HR ganun or yung HR lang namin. Kasi sa diploma naman natin nakalagay na doon, 'di ba, kung ano tinapos mo, kung sa graduate ganun. Siya hindi niya alam 'yun. So binigay ko, tapos iniskan niya. Tapos yun nga, pag nakuha na ng HR yung diploma, i-apply nila yun online. Meaning, mag-a-apply sila sa Minister of Manpower. Yun yung government ng Singapore yun. Yung Minister of Manpower, re-reviewin nila yung diploma mo kung related sa in-applyan mo. Pag related yung sa in-applyan mo, medyo malaking chance mong ma-approve yung pass, yung working pass mo. If malayo yung in-applyan mo, minsan kasi madami nare-reject dahil doon. Yung diploma nila, malayo doon sa magiging position nila sa in-applyan nila. Para malayo sa magiging work nila. So, mag-aantay ka ng 3 days to 1 week bago lumabas yung result from MOM. Ito yung pag lumabas yun, ganito yung itsura niya. Yan. So, pag meron ka na dito, tatawagan ka na ng company mo para naman sa medical, para kumuha ng medical certificate. Depende na yun sa company nyo kung may mga clinic sila na papupuntahin ka na lang doon or ikaw muna ang magbabayad. By the way, ito pala is i-email to sa company nyo. Hindi sa personal email nyo, sa company nyo. So, yun nga. Once makuha mo to, yung HR na bahala nyo mag-contact sa'yo. Then, once na may ganito ka na, pwede ka na mag-stay. Kasi alam ko is 2 months to. 2 months valid to. Pwede ka na muna mag-stay kahit wala ka pa ng working nung pass ng ganito. So, pag okay naman yung result ng x-ray mo, which is hihintayin mo rin yun another 1 day or 2 days, depende dun sa clinic na pupuntahan mo. Kasi sa amin before, yung clinic na ang nag-deliver doon sa company namin. So, yun, nasa company na rin yun. Kung kahit wala ka pa nung pass, may ganito ka na, nasa kanila yun kung pwede ka na nilang pag-startin mag-work. Yung iba kasi, napakahigpit.
kahit may MOM, may ganito ka, may pass holder ka na, IPA tawag nila dito by the way, kahit may IPA ka na, hindi pa rin nila pinag-i-start ng work as long as wala ka pa nung SPAS. So, paano ba kukunin tong SPAS na to? So, once na ma-clear na yung medical mo, papapuntahin ka naman ng HR nyo sa MOM. Kasi ikaw personal mag-a-apply nitong card mo. Kasi pipicturean ka doon, tapos ipapasa mo to, ipapasa mo yung result ng medical mo. So, once na may pasa mo na yung lahat-lahat, mag-aantay ka ng 3 days to 1 week para naman mai-deliver to sa office nyo or depende nga rin sa company kung kayo pa ang magpipick up nito. Before kasi ako pa yung nag-pick up nito, although kahit wala pa ako nito noon, pinag-start na ako ng work using yung IPA lang muna. So pero ngayon ang alam ko, dinideliver na lang to sa company. So once may deliver na yan, tawag di pala dito by the way is SPAS, Social Pass. So, once may ganito ka na, pwede ka na magtrabaho. Ang approval ng IPA mo is 2 years. So, meaning, in 2 years, parang nakakontrata ka sa government, hindi sa company, so government. Kasi once na matapos na yung 2 years mo, same process to. I-apply ka ulit for extension ng company mo, gano'n. Sa video na to, ini-emphasize ko lang muna kung paano yung proseso, ano yung mga requirements. Pero syempre, may ibang issue pa tayo. Unang-una, paano ka pupunta ng Singapore? Ano yung mga work na mas madami ditong kailangan na foreigner? Kasi, pag mga admin works, kadalasan kinukuha nila local. Kasi dapat, kung admin works, admins meaning mga office work, karamihan kasi dito yun ang trabaho ng mga lokal. Kasi karamihan sa mga admin staff, or nursing, mga F&B, dumadaan talaga sila ng agency kasi karamihan ng company dito hindi rin basta-basta nag-hire ng mga foreigner pag ganung klaseng mga trabaho. Karamihan dito pwede ka mag-walk-in pag nasa construction. Like ako, nasa construction line ko. So, nag-walk-in lang ako nun dito. As in, wala akong dinaan ng agency. Pumunta ako ng Singapore, nag-apply ako. Tapos yun, kahit pa paano nga naswerte naman, ganun yung proseso ko. Pero yung iba talagang kailangan dumaan ng agency. Yung agency dito may bayad din. So kung may agency ka nga sa Pinas, mas maganda na nga na dyan ka na manggaling sa agency dyan. Kasi at least dyan, sila na bahala sa titirahan mo dito. So hanggang dito na lang po muna to guys. And sa mga susunod na topic po, madami pa po tayong kailangan malaman kung paano nga ba mabuhay dito. Kung magkano yung bahay, magkano ba dapat allowances natin, or kung may iba po kayong issue na hindi ko natakal po, pasulat na lang po sa comments and sasagutin ko na lang po next video. So, yun lang po. Huwag niyo po sana kalimutan i-thumbs up to and mag-subscribe sa channel ko. Bye! Thank you for watching!